Isang mapagpalang araw po ng Biyernes, July 24, 2026. Patuloy po ang pag-monitor natin sa mas lumakas na bagyo at ngayon ay isa nitong ganap na tropical storm Qiapo. Alamin ho natin ang mga lugar na direktang maapektuhan nito habang nagkakaroon ng landfall scenario sa extreme northern Luzon. Alamin din natin ang mga lugar na apektado ng signal number 1 hanggang signal number 2. Pati na rin ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Pero bago natin pagpatuloy, huwag niyo kakalimutan na i-share yung update natin para mapanood ng ibang mga babayan natin. Sa pinaka-latest forecast track po na inilabas ng Pag-asa, mabilis na lumakas sa pagiging tropical storm ang bagyong Qiapo. At huli yung namataan ng pinaka-sentro at pinakamata nito. Kanina alas 4, no? Ito po ay namataan na meron 345 kilometers east of Afari, Cagayan. Bilang tropical storm, tinataglay na po nito ang hangin na umaabot po sa 65 kilometers per hour malapit po sa may sentro at may bugso naman na 80 kilometers per hour. Ang pagkilos naman po medyo mabilis pa west northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Alamin muna natin ang mga lugar na apektado ng wind signal number 2 and then susunod natin ang signal number 1. Sa signal number 2 kasama ho dyan ang mga lugar dito sa Batanes, northern portion ng mainland Cagayan, kasama po ang Babuyan Island at northern portion po ng Ilocos Norte. Tandaan nyo mabuti na ang signal number 2 ay meron pong warning lead time na 24 hours at merong lakas ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour. Proceed tayo sa mga lugar na apektado ng signal number 1. Kasama ho dyan ang mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, kasama po ang Abra, Kalinga, Mountain Province, Benguet, Ifugao, the rest ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern and central portion po ng Aurora. Ang signal number 1 naman natin, meron huyang one lead time na 36 hours at meron lamang hangin na 39 to 61 kilometers per hour. Tandaan nyo lahat ng mga lugar na binanggit ko, mataas ang chance ng mga pagbabaha sa low-lying areas at landslide sa mga landslide prone area. Ngayon naman alamin natin ang mga susunod na lugar na madadaanan o maapektuhan po ng bagyong Qiapo o tropical storm Qiapo. Sa pinaka-latest na inilabas po ng Pag-asa, mamayang alas 2 ho ng hapon ang magiging lokasyon po ng bagyong Qiapo ay nandito yan sa coastal water ng Camiguin Island, Calayan, Cagayan. At magme-maintain po siya sa 65 kilometers per hour na lakas ng hangin, pero yung bugso medyo lalakas po sa 85. Pagdating naman po bukas ho, no, Sabado ng madaling araw, ang magiging lokasyon naman po nito ay 230 kilometers west of Basco, Batanes. At lalakas ito sa pagiging severe tropical storm. Lalabas naman ito ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng bukas ng alas 2 ng hapon. At ang magiging lokasyon nito 480 kilometers west northwest of Itbayat, Batanes. Tulad dun sa naunang forecast, hindi nakitang lalakas sa pagiging typhoon. Pero dito sa panibagong forecast track po na inilabas ng Pag-asa, lalakas ito sa pagiging typhoon bukas ho ng alas 2 ng hapon. Pero paglakas nito bilang typhoon, ito po ay nasa ang labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero mananatili pa rin po yung trap or extension ng kanyang hangin na makakaapekto sa ilang bahagi ho ng extreme northern Luzon. Ngayon, naglabas ho ang Pag-asa ng tinatawag natin na heavy rainfall warning dahil po sa bagyong Qiapo at dito sa habagat o southwest monsoon. Heavy rainfall warning tayo dahil sa tropical cyclone Qiapo. Ngayong hapon ho, no, ay meron tayong inaasahan na 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa may Batanes, Cagayan, kasama po ang Apayao at Ilocos Norte. Meron namang 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan ang asahan ngayong hapon hanggang bukas ho ng hapon sa Isabela, Abra, Ilocos Sur, Kalinga, Benguet at La Union. Bukas naman po ng hapon ng gabi hanggang sa Sunday po ng hapon, meron tayong inaasahan na 100 to 200 mm na dami po ng pag-uulan sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, Abra at Apayao. 50 to 100 mm naman na dami ng pag-uulan dyan sa Batanes, Cagayan, Kalinga, Benguet at sa may La Union. Tandaan ho ninyo lahat ng mga lugar na binanggit ko, mostly yan yung apektado ng wind signal number 1 hanggang signal number 2.
Heavy rainfall warning naman po dahil sa habagat o southwest monsoon. Ngayong gabi ho hanggang bukas ng hapon, meron tayong moderate to heavy rains na asahan na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Antique, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. Bukas ho ng hapon ng gabi, meron tayong inaasahan na moderate to heavy rains na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa Palawan, Occidental Mindoro, Antique at Iloilo. Kasama din ang Guimaras at Negros Occidental. Saturday naman po ng gabi, meron tayong inaasahan na moderate to heavy rains na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Occidental Mindoro. Tandaan nyo hong mabuti habang nagkakaroon ng landfall scenario, ito pong tropical storm Qiapo, inaasahan na magkakaroon ito ng mas direktang epekto o mas malawakan at maraming mga pag-uulan sa mga naapektuhan itong lugar. Tandaan nyo, ang isang bagyo tulad ng tropical depression hanggang sa tropical storm, hindi man ganoon kalakas ang hangin nito, hindi man ito tinatawag na life-threatening na lakas ng hangin. Ang mga ulan naman na idudulot nito ay masyadong malawak at mas madami. Ngayon naman po, asahan natin sa parte ng Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental yung mga occasional rains, lalo na ho sa hapon at sa gabi. Pag sinabi ho natin ang occasional rains, yan yung mayat mayang mga pag-uulan. Kaya nga sa ngayon marami nagtatanong kung bakit hindi pa nararamdaman ang epekto ng bagyong Qiapo kahit ito ay nagkaroon na ng landfall scenario. Hindi pa naman fully landfall, may mga lugar na naapektuhan na, nagsimula na maglandfall ito. Meron kasi warning lead time ang bagyo. Merong pag-ikot ang hangin niya na nakapalibot sa kanya, hindi automatically mararamdaman ng epekto sa mga direktang lugar na naapektuhan at natatamaan ng trap o extension po ng hangin ito. Pero kung mapapansin ho ninyo, halos masakop na ng pinakasentro ng bagyo ang malaking bahagi ho ng Luzon, especially ang extreme northern Luzon. Ngayon naman po sa inilabas ng Pag-asa na panibagong tropical cyclone threat potential, pagkatapos ho nitong bagyong Qiapo na lumabas bukas ho ng hapon hanggang sa linggo ng madaling araw, may panibagong sama ng panahon tayo na mamonitor na manggagaling sa may bandang silangan ng ating bansa. Bagamat nakikita ito bilang isang low chance na low pressure area, still tinuturing natin bilang banta sa panibagong samahan ng panahon na mabubuo sa mga susunod po ng mga linggo. Pero nakita natin na hindi naman yan madedevelop bilang typhoon o super typhoon category. Mga kababayan, muli papaalala ko, mag-ingat tayo, galing magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban sa mga biglang bugso ng mga pag-uulan dulot ng bagyo.